Ito pala ang kwento ng buhay ni Osama Bin Laden. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin, ang buhay ni Osama Bin Laden ay nagbago mula sa pagiging anak ng mayamang pamilya hanggang sa pagiging pinaghahanap na terorista sa mundo. Maagang buhay at pag-aaral, 1957 hanggang 1979. Ipinanganak siya noong March 10, 1957, sa Riyadh, Saudi Arabia. Pamilya, siya ang ika-17 sa tinatayang 52 hanggang 55 na anak ni Mohammed bin Laden, isang negosyanteng yumaman sa konstruksyon at malapit sa pamilya ng hari ng Saudi Arabia. Lumaki siya bilang isang relihiyosong Muslim sa Jeddah matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nang mamatay ang kanyang ama sa plane crash noong 1967, nagmana siya ng milyon-milyong dolyar. Nag-aral siya sa Al-Fajr Model School at pagkatapos ay sa King Abdulaziz University sa Jeddah. Doon siya nag-aral ng Business Administration at Civil Engineering. Sa panahong ito, naimpluwensyahan siya ng mga gurong Islamist tulad ni Abdullah Azzam. Digmaan sa Afghanistan, 1979 hanggang 1989. Noong 1979, sinalakay ng Soviet Union ang Afghanistan. Lumipat si Bin Laden sa Pakistan upang tumulong sa mga mandirigmang Muslim Mujahideen. Ginamit niya ang kanyang pera at kagamitan sa konstruksyon para gumawa ng mga kalsada, lagusan, at tagwan para sa mga mandirigma. Noong 1984, tumulong siyang magtatag ng grupo para mag-recruit ng mga dayuhang mandirigma. Noong 1988, itinatag niya ang Al-Qaeda, na ang ibig sabihin ay the base, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kahit umatras na ang mga Soviet. Pagpapatapon at mas matinding paniniwala, 1990 hanggang 1996. Noong 1990, nang sakupin ng Iraq ang Kuwait, nagalit si Bin Laden dahil pinayagan ng Saudi Arabia ang mga sundalong Amerikano na manatili sa kanilang bansa. Dahil sa kanyang pagbatikos sa pamahalaan, pinaalis siya sa Saudi Arabia noong 1991. Lumipat siya sa Sudan at doon nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Noong 1994, inalis ng Saudi Arabia ang kanyang pagkamamamayan. Noong 1996, pinaalis din siya sa Sudan kaya bumalik siya sa Afghanistan sa ilalim ng proteksyon ng Taliban. Pandaigdigang terorismo at 9/11, 1996 hanggang 2001. Noong 1996 at 1998, naglabas siya ng mga pahayag na humihikayat sa pagpatay sa mga Amerikano at kanilang mga kaalyado. Ilan sa mga malalaking pag-atake na kanyang pinlano. 1998 pambobomba sa embahada ng US sa Kenya at Tanzania, 224 ang namatay. 2000 pag-atake sa barkong USS Cole sa Yemen, 17 sundalo ang namatay. 2001 ang pag-atake noong September 11 sa World Trade Center at Pentagon na kumitil ng halos 3,000 buhay. Paghahanap at kamatayan, 2001 hanggang 2011. Pagkatapos salakayin ng US ang Afghanistan noong 2001, nagtago si Bin Laden sa kabundukan at sa hangganan ng Afghanistan at Pakistan. Kalaunan, natuntun siya ng US sa isang compound sa Abbottabad, Pakistan kung saan siya nanirahan ng ilang taon kasama ang kanyang mga asawa at anak. Noong May 2, 2011, sinalakay ng US Navy SEALs ang kanyang tinutuluyan at napatay siya. Kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng DNA at inilibing siya sa dagat sa loob ng 24 na oras upang maiwasang gawing lugar ng pagsamba ang kanyang puntod. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!